China nagalit sa binigay ng South Korea sa Pilipinas. Ano kaya yun? At huli sa ating mga balita, China nag-warning sa Pilipinas dahil sa 3 eroplano. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Muling uminit ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Pero sa pagkakataong ito, hindi barko ang nasa sentro ng insidente. 3 Philippine aircraft, isang Islander, C-208 at PA-31T. Ang sinabi ng Chinese military na kanilang na-detect habang lumilipad sa paligid ng Scarborough Shoal. Ayon sa People's Liberation Army Southern Theater Command, minonitor ng kanilang naval at air forces ang 3 eroplano at nagpadala sila ng verbal warnings sa pamamagitan ng radyo. Sinabi ng Beijing na pumasok umano ang Philippine aircraft sa airspace sa ibabaw ng tinatawag nilang Huangyandaw nang walang pahintulot. Pero mahalagang linawin, claim ito ng China. Disputed ang sovereignty sa Scarborough Shoal at hindi dapat tratuhin na internationally settled fact ang sinasabi ng Beijing tungkol sa airspace nito. Walang naiulat na nagpaputok, walang missile na inilunsad at walang aircraft na bumagsak. Pero hindi ibig sabihin na maliit lamang ang insidente. Sa loob ng maraming taon, sanay na tayong makarinig ng tensyon sa West Philippine Sea na may kasamang Coast Guard vessels, water cannon, blocking maneuver at banggaan ng mga barko. Ngayon, may aircraft ng direktang involved at kapag eroplano na ang pinag-uusapan, ibang klase ang peligro. Ang isang barko ay pwedeng magbagal. Maaari itong huminto o lumiko kung kailangang umiwas. Pero ang 2 aircraft na mabilis na papalapit sa isa't isa ay may mas kaunting oras para mag-react. Isang maling communication, isang maling interpretasyon ng radar, isang aggressive-looking maneuver, at maaaring magkaroon ng aksidente sa loob lamang ng ilang segundo. Maging ang China ay nagsabing ang ganitong insidente ay maaaring humantong sa misunderstanding at miscalculation. Pero bakit ba paulit-ulit na bumabalik ang tensyon sa Scarborough Shoal? Bakit napakahalaga ng maliit na bahaging ito ng South China Sea? Para maintindihan iyon, kailangan muna nating tingnan kung nasaan ito. Kung pagbabasehan lamang ang laki nito, parang walang dahilan para maging sentro ng malaking geopolitical confrontation ang Scarborough Shoal. Grupo lamang ito ng mga reef at bato na nasa South China Sea, humigit kumulang 200 at 20 kilometro mula sa Luzon, ayon sa source. Pero hindi laki ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Para sa Pilipinas, mahalaga ang lugar dahil malapit ito sa Luzon at matagal ng pinangingisdaan ng mga Pilipino. Kasama rin ito sa mas malaking usapin tungkol sa maritime rights, fisheries at security sa West Philippine Sea. Para naman sa China, bahagi ang Scarborough ng malawak nitong territorial at maritime claims sa South China Sea. Kaya ang tunay na labanan dito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may pangalan sa map. Mas mahalaga kung sino ang aktual na nakakakilos sa lugar. Halimbawa, maaaring sabihin ng isang bansa na may karapatan itong pumunta sa isang bahagi ng dagat. Pero kung tuwing nagpapadala ito ng barko ay hinaharangan, binabalaan o sinusundan, unti-unting nagbabago ang operational reality. Ibig sabihin, maaaring nananatili ang legal claim mo sa papel, pero nagiging mahirap gamitin ang karapatang iyon sa aktual na lugar. Dito pumapasok ang konsepto ng presence. Sa maritime disputes, hindi sapat na isang beses kang magpakita. Kailangan regular ang patrol. Kailangan may surveillance. Kailangan may mangingisdang nakakapasok. Kailangan may barkong nakakabalik. Dahil kapag isang panig lang ang palaging nakikita sa lugar, maaaring magkaroon ng perception na iyon na ang normal na sitwasyon. At ito mismo ang unti-unting nangyari. Pagkatapos ng isang malaking confrontation, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Noong 2012, nagkaroon ng malaking standoff sa Scarborough Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China. Hindi ito ordinaryong diplomatic argument. May mga barkong aktual na nagharap sa disputed area. Pagkatapos ng standoff, naging mas persistent ang presensya ng Chinese Maritime Forces sa paligid ng shoal at iyon ang isang mahalagang turning point. Mula noon, hindi na lamang pinag-uusapan ang Scarborough sa diplomatic meetings o press conferences. Naging araw-araw na usapin na rin ito ng operational control. Noong 2013, nagsampa ang Pilipinas ng arbitration case laban sa China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. 3 taon ang lumipas bago lumabas ang desisyon.
Noong 2016, inilabas ng Arbitral Tribunal ang ruling na tumanggi sa legal basis ng sinasabing historic rights ng China sa malalawak na bahagi ng South China Sea. Pero may isang maling interpretation na madalas lumalabas kapag pinag-uusapan ng ruling. Hindi sinabi ng tribunal na simpleng pag-aari ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Hindi nito direktang niresolba ang sovereignty sa mismong shoal. At mula noon, patuloy na tinatanggihan ng Beijing ang arbitration ruling. Kaya kahit may legal ruling na, hindi nawala ang confrontation. Sa halip, nagkaroon ng dalawang magkasabay na laban. Una, legal at diplomatic. Pangalawa, operational. Habang nagtatalo ang mga gobyerno tungkol sa international law, may mga barkong patuloy na gumagalaw sa aktual na lugar. Chinese Coast Guard vessels continued patrolling. Philippine vessels continued trying to operate. Nagpatuloy ang fishing activity at kasabay nito ay nagsimula ring dumalas ang accusations ng dangerous maneuvers, blocking at paggamit ng water cannon. Dito unti-unting naging malinaw ang strategy na kayang baguhin ang situation nang hindi kinakailangang magkaroon ng full-scale war. Kapag narinig natin ang salitang military conflict, kadalasan ang naiisip natin ay missiles, fighter jets, explosions at naval battles. Pero hindi lahat ng geopolitical confrontation ay umaabot agad doon. May tinatawag na gray zone strategy. Ito ang paggamit ng pressure na mas mababa sa level ng open warfare. Hindi kailangang magpaputok. Hindi kailangang magdeklara ng gera. Sa halip, maaaring gumamit ng regular patrols, Coast Guard operations, maritime militia, warnings, blocking maneuvers at iba pang paraan para baguhin ang sitwasyon ng paunti-unti. Halimbawa, may isang barkong pupunta ngayon, may panibagong patrol bukas, may warning sa susunod na linggo, may blocking maneuver sa susunod na buwan. Walang isang insidente na sapat para masabing nagsimula na ang digmaan. Pero kapag paulit-ulit itong nangyayari, maaaring magbago ang normal na operating environment. Ito ang malaking problema ng Pilipinas. Kung hihinto ang Manila sa pagpapadala ng vessels dahil sa takot sa confrontation, maaaring maging mas normal ang tuloy-tuloy na Chinese presence. Pero kung magpapatuloy naman ang Pilipinas sa operations, tumataas ang pagkakataon na magkaroon ng dangerous encounter. Ibig sabihin, may dalawang risk. Kapag umatras, maaaring lumiit ang practical access ng Pilipinas. Kapag nagpatuloy, maaaring tumaas ang peligro ng aksidente. Kaya hindi simpleng desisyon ang pagpapadala ng barko o aircraft sa lugar. Hindi ito basta tungkol sa pagpapakita ng tapang. Bahagi ito ng mas malawak na strategy para ipakitang hindi sapat ang warnings ng China para tuluyang pigilan ang Philippine operations. Sa loob ng maraming taon, Coast Guard vessels ang pangunahing nakikita sa ganitong confrontation. Pero noong August 2026, may malaking pagbabago. Mas malinaw nang pumasok ang military forces ng China. Noong unang araw ng Agosto ngayong taon, nagsagawa ang China ng joint naval at air patrols sa paligid ng Scarborough Shoal. Ayon sa Beijing, bahagi iyon ng kanilang combat readiness at pagtatanggol sa sinasabi nilang territorial sovereignty at maritime rights. Mahalaga ang development dahil hindi na lamang Chinese Coast Guard ang pinag-uusapan. May naval forces, may aircraft, at may coordination sa pagitan ng dalawang domain. Hindi ibig sabihin nito na naghahanda na agad ang China para atakihin ang Pilipinas. Walang sapat na basehan para sabihin iyon. Pero malinaw na mas mataas na military capability ang ipinapakita sa lugar. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, nangyari ang August 21 incident. 3 Philippine aircraft ang sinabi ng PLA na kanilang minonitor at binalaan. Dito naging mas komplikado ang sitwasyon sa Scarborough. Dati, karamihan ng confrontation ay nangyayari sa surface. Ngayon, mayroon ng competition sa dagat at himpapawid. At mas mabilis ang escalation kapag aircraft ang involved. Halimbawa, kung may barkong sinusundan ng isa pang barko, kadalasan ay may oras ang crew para obserbahan ang direction at speed ng kabilang vessel. Sa air encounter, maaaring ilang segundo lamang ang pagitan mula sa normal flight hanggang sa dangerous situation. Maaari ring magkaiba ang interpretation ng dalawang piloto sa isang maneuver. Para sa isa, normal course correction lamang. Para sa isa, maaaring mukhang attempt na lumapit ng agresibo. At dahil dito, hindi kailangang may intensyon ang alinmang panig na magsimula ng digmaan para magkaroon ng crisis. Isang aksidente lamang ang maaaring magbago sa sitwasyon.
Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang August 21. Hindi dahil nagsimula na ang air war, kundi dahil ipinakita nitong ang confrontation sa Scarborough ay hindi na limitado sa Coast Guard ships. At kasabay ng development na ito, may isa pang proseso namang mabilis na nangyayari sa Pilipinas, ang modernization ng Philippine Navy. Isa sa pinakamalaking problema ng Philippine Navy ay geography. Ang Pilipinas ay binubuo ng libu-libong isla. Napakahaba ng coastline. Malawak ang exclusive economic zone. May West Philippine Sea, may Philippine Sea, may Sulu Sea, may importanteng sea lanes. At kailangan ding bantayan ng fisheries, maritime traffic at iba't ibang security threats. Napakalawak ng area, pero limitado ang bilang ng barkong maaaring manatili sa dagat ng sabay-sabay. Kahit magkaroon ng Pilipinas ng ilang modern frigates, hindi ibig sabihin na solved na agad ang problema. Ang frigate ay high-value combat ship, may mas advanced na sensors, mas mabibigat na weapons, at ginawa para sa mas demanding missions. Kung lahat ng simpleng maritime patrol ay frigate ang gagawa, mabilis silang ma-overuse. Habang nagbabantay ang isang expensive combat ship sa routine mission, maaaring wala itong availability kapag may mas seryosong situation sa ibang lugar. Kaya ang isang Navy ay nangangailangan ng iba't ibang klase ng barko, parang division of labor. May frigates para sa high-end combat tasks, may Coast Guard para sa law enforcement, at mayroon ding offshore patrol vessels para sa surveillance, maritime security, at long-duration patrol missions. Ito ang role ng 6 na bagong South Korean-built OPVs ng Pilipinas. Hindi sila binili para direktang pantayan ang Chinese Navy. Ang goal ay mas simple pero napakahalaga. Mas maraming modernong barko ang maaaring nasa dagat sa parehong oras. At kung ang problema sa West Philippine Sea ay persistent presence, mahalaga ang bawat dagdag na barkong kayang manatili sa patrol area ng matagal. Noong June 2022, lumagda ang Philippine Department of National Defense sa South Korea's HD Hyundai Heavy Industries para sa 6 na offshore patrol vessels. Ayon sa source, nasa humigit kumulang $573 milyong ang kabuuang halaga ng programa. Bawat barko ay may displacement na halos 2,400 tonelada. Humigit kumulang 74 na metro ang haba nito. May maximum speed na around 22 knots at operational range na nasa 5,500 nautical miles. Mahalaga ang range. Hindi lang kasi kailangang mabilis ang Philippine Navy. Kailangan din nitong manatili sa malalayong lugar ng matagal. Kung kailangang bumalik agad sa port ang barko para mag-refuel o mag-resupply, nababawasan ang oras nitong nakikita sa patrol area. Kaya sa maritime surveillance, endurance ay halos kasing halaga rin ng speed. May 76 na milimetro main gun ang mga barko. May 30 milimetro secondary weapon. May modern search radar. May electro-optical at infrared systems, may decoys, at may helicopter-capable flight deck. May capability din silang sumuporta sa unmanned aerial vehicle operations. Pero mahalagang huwag i-exaggerate ang kanilang purpose. Ang OPV ay hindi destroyer. Hindi rin ito substitute sa frigate. Kung sakaling humarap ito sa malaking Chinese surface combatant, hindi yung patas na comparison. Ang tunay na advantage nito ay ang kakayahang gumawa ng trabaho na hindi kailangang ipagawa sa pinakamahal na warships. Surveillance, zone patrol, maritime security, presence missions, at monitoring. Sa madaling salita, habang ginagawa ng OPV ang regular patrol, pwedeng manatiling available ang frigates at corvettes para sa mas seryosong missions. Pero may isang capability na maaaring gawing mas interesting ang ilan sa mga barkong ito. Hindi lamang surface ships at aircraft ang gumagalaw sa South China Sea. Sa ilalim ng tubig, may isa pang bahagi ng modern naval warfare, submarines. Mahirap silang makita. Maaari silang mag-operate ng malayo sa mata ng ordinaryong observer. At dahil dito, mahalaga ang anti-submarine surveillance sa isang modernong maritime defense system. Ayon sa source, sinabi ng HD Hyundai na may anti-submarine acoustic detection system ang unang OPV. May reports din na plano ng Philippine Navy na magkaroon ng towed array sonar systems para sa 3 sa 6 na vessels. Kung matutuloy ito, maaari silang tumulong sa pag-monitor ng underwater environment.
Hindi ibig sabihin nito na bigla nang magkakaroon ang Pilipinas ng dominant anti-submarine force. Mas tama na tingnan ito bilang bahagi ng network. Halimbawa, may aircraft na nagmamasid mula sa himpapawid. May drone na nagbibigay ng visual surveillance. May coastal radar na nakakakita ng surface contacts. May navy vessels na nasa dagat. At may sonar na maaaring tumulong sa detection sa ilalim ng tubig. Kapag lahat ng impormasyon ay pinagsama, mas malinaw ang maritime picture. At iyon ang direksyon ng modern naval warfare. Hindi lamang paramihan ng missiles. Mahalaga rin kung sino ang mas nakakakita, sino ang mas mabilis makapag-share ng information, at sino ang mas maraming sensors na nakakonekta sa isa't isa. Kaya ang bagong OPVs ay hindi lamang dagdag na 6 na hulls. Bahagi sila ng mas malaking modernization program. At ang modernization na iyon ay nagsimula ng aktual na dumating sa Pilipinas. Ayon sa source, dumating sa Pilipinas ang unang vessel noong January 17, 2026 at formally commissioned noong February 24. Na-deliver pa umano ito ng humigit kumulang 5 buwan na mas maaga kaysa sa original schedule. Sumunod ang second vessel noong Mayo 2026. Ang ikatlong barko ay inaasahang darating later in 2026, bagamat wala pang publicly confirmed exact delivery date sa source at hindi natatapos sa 6 na OPV ang relasyon ng Pilipinas at South Korea. Naunan nang kumuha ang Pilipinas ng 2 Jose Rizal class frigates na dumating noong 2020 at 2021. Noong 2025 naman, dumating ang 2 Miguel Malvar class vessels na mas mabigat at may mas advanced weapons at sensors. Pagkatapos, noong December 2025, sinabi sa source na lumagda ang Manila sa panibagong kontrata para sa 2 additional 3,200 ton frigates na inaasahang ma-deliver pagsapit ng 2029. Kapag natapos ang lahat ng kasalukuyang programs, aabot umano sa 12 Philippine Navy warships ang gawa ng HD Hyundai. May malaking advantage ang ganitong setup kung related ang designs at iisang industrial ecosystem ang pinanggagalingan ng maraming barko. Mas madaling magkaroon ng common training procedures. Mas familiar ang crew sa systems. Mas predictable ang maintenance requirements. Mas madali ring mag-manage ng spare parts. At mahalaga ito dahil hindi sapat na bumili ng warship. Kailangan itong mapanatiling operational. Kung nasa pier lamang ang barko dahil walang spare parts o maintenance capability, maliit ang strategic value nito. Dahil dito, nag-establish din umano ang HD Hyundai ng Logistics Support Center sa Subic Bay Naval Base para sa maintenance, repair at overhaul ng mga barko. Unti-unti, hindi na lamang simpleng seller ang South Korea. Nagiging mahalagang bahagi ito ng long-term modernization ecosystem ng Philippine Navy. Pero kahit dumami pa ang bagong barko, may kailangang linawin. Hindi pa rin nito ginagawang kapantay ng Pilipinas ang China. Kung ikukumpara ang laki ng Chinese at Philippine fleets, napakalaki pa rin ng pagitan. May mas maraming destroyers, frigates, submarines, coast guard vessels at maritime platforms ang China. Kaya hindi realistic na sabihing 6 na OPV lamang ang makakapagbago agad ng military balance sa South China Sea. Hindi iyon ang purpose nila. Ang tunay na pagbabago ay nasa frequency at coverage ng Philippine operations. Isipin natin ang simpleng senaryo. Kung kakaunti lamang ang barko ng Pilipinas, kailangang pumili ang Navy kung saan sila ipapadala. Kapag may barkong nasa Scarborough, maaring kulang naman sa ibang lugar. Kapag kailangang bumalik sa port para sa maintenance, nawawala ang presence. Pero kapag may 6 na additional patrol vessels, mas maraming units ang maaaring i-distribute. May maaaring magpatrolya, may nasa maintenance, may nagre-resupply, at mayroon pa ring available para sa panibagong mission. Ito ang tinatawag na persistence. Hindi kailangang talunin ng OPV ang isang Chinese destroyer para maging useful. Kailangan lamang nitong manatili sa dagat, mag-monitor at ipakitang hindi nawawala ang Philippine presence. At mas malaki pa ang epekto kapag pinagsama ito sa ibang capabilities. Frigates, corvettes, aircraft, drones, coastal missile systems, coast guard vessels, surveillance networks, at cooperation sa ibang bansa. Ayon sa source, lumalawak ang maritime cooperation ng Pilipinas kasama ang United States, Japan, Australia, South Korea, at iba pang partners.
Hindi ibig sabihin nito na meron ng isang unified military alliance laban sa China, pero mas nagiging connected ang Pilipinas sa regional security network. At dito nagtatagpo ang dalawang kwento. Sa isang banda, mas nagiging aggressive at complicated ang operational environment sa Scarborough Shoal, Chinese Coast Guard, PLA Navy, aircraft, warnings, surveillance. Sa kabilang banda naman, sinusubukan ng Pilipinas na magkaroon ng sapat na vessels at sensors para hindi madaling mawala ang sariling access at presence. Kaya ang pinakamahalagang development ay hindi lamang ang pagdating ng bagong barko. Ang mas malaking pagbabago ay ang pagtatangka ng Pilipinas na lumipat mula sa Navy na limitado ang kakayahang mag-maintain ng continuous presence tungo sa fleet na maaaring mag-operate sa mas maraming lugar ng mas matagal. Pero may kasamang peligro ang development na ito. Habang mas maraming Chinese at Philippine vessels at aircraft ang nasa parehong contested area, mas maraming pagkakataon para magkaroon ng maling calculation. Hindi kinakailangang planuhin ng Beijing o Manila ang digmaan. Maaaring magsimula ang isang malaking crisis sa isang maliit na insidente, isang aircraft na masyadong lumapit, isang pilot na nagkamali ng interpretation, isang radio warning na hindi naintindihan, isang barkong hindi agad nakaiwas, o isang collision na walang sino mang gustong mangyari. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Scarborough Shoal ngayon. Hindi lamang dahil pinagtatalunan kung sino ang may karapatan dito, kundi dahil dito sinusubukan kung sino ang kayang lumipad, maglayag, magpatrolya at manatili sa disputed area. Sa ngayon, walang indikasyon sa sources na gustong magsimula ng full-scale war ng alinmang panig. Pero habang tumataas ang bilang ng barko, aircraft at military forces na nag-ooperate sa parehong maliit na bahagi ng South China Sea, mas maliit ang puwang para sa pagkakamali. At sa susunod na confrontation, maaring hindi na ang tanong ay kung sino ang unang nag-warning. Ang mas mahalagang tanong ay ano ang mangyayari kapag dumating ang araw na may isang panig na hindi na umiwas.